Morning sir, diesel, premium o unleaded? Premium, 50 pesos. Sure ka ba sa 50 pesos sir? 50 pesos nga lang, bingi ka ba ni? O sige sir, 50 lang po pala, sandali lang po. A few inches later. Oh, ito na sir ang 50 pesos gasolina nyo. Sana makarating po kayo sa bahay nyo. What? Ito na lang yung 50 pesos. Umiinit na rin ba ang ulo ng tatay, nanay o ng kuya nyo sa sobrang mahal ng gasolina? Ay, pati tuloy ang mga gas station attendant ay nalulungkot na rin. Tanungin nga natin si Patrick. Patrick, bakit ka malungkot? Dahil ba sa pagtaas ng presyo ng gasolina? Sino nagsabing malungkot ako? Anong gusto mo? Tumawa ko ng walang dahilan? Please, stand by! Bakit ka kasi nakayuko? Binasted kasi ako nung nililigawan ko. Pwede bang ikaw na lang? Wow! Ano na lang ang maipapayo mo sa mga taong katulad mo? Na pogi? Na busted? Wala siya. Ewan ko sa'yo. Balitang balita sa tibing gawa. Magtataas po muli ang presyo ng gasolina na aabot ng 20 pesos kada litro. Ano ba naman yan? Magtataas na naman. Huwag mo nga kung batuhin, lolo. Ang baho ng medyas mo. Abay, nasagot pala ang TV. Aba, ay syempre naman sir, no? Ito na nga pala ang pagtatapos ng aking pagbabalita. Ako si TV bla bla bla, nagbabalita. Grabe naman, wala na nga pambili ng alak, nataas pa ang presyo ng gasolina. Makabili na lang kaya ng e-bike. Itinacharge lang yata iyon parang cellphone. Wala nga po kayo pambili ng gasolina, Papa. Bibili pa po kayo ng e-bike. Naririnig ko kasi anak, di na daw yun kailangan ng lisensya. Tapos yun daw ay matipid pa sa kuryente. Di ka pa magpapagasolina. Wala ka nga pambili ng alak, Papa. Nag-iisip pa po kayong mag-e-bike. Kaya kayo dyan na may e-bike na. Maswerte kayo dahil hindi na kailangan ng papa at mama nyo na magpagasolina. Dati pala, naaalala ko, meron akong rubber shoes na may gulong sa ilalim Yun, pwede rin niyang gamitin pagpunta sa school. Hindi na rin yan kailangan ng gasolina. Shoes ko may gulong. Yung sa akin din naman yung sa akin, tigta-tatlo yung gulong. Yung sa akin nga, tiga-apat Tiga-apat yung sayo? Si mama. Tigta-tatlo nga lang gulong ko. Meron ka mang shoes na may gulong, wala ka namang medyas na may drawing Hello Kitty. Uy, hala ang galing. Parehas pala tayo may Hello Kitty sa medyas natin. Ito yung sa akin, no? Anong mga beshi? Nakaisip pa rin pa kayo ng paraan para makapag-commute tayo ng nakakatipid? Baka mamaya bumalik pa tayo sa panahon na nakasakay tayo sa mga kabayo. Ano sa tingin niyo mga beshi? Kawawa naman ng mga kabayo! Mga beshi, ano sa tingin niyo ang mas masarap? Ice cream? O halo-halo? I-comment na nga sa baba. Hala Dory, ano naman ang kinalaman ng ice cream at halo-halo sa topic na gasolina natin? Ang init na kaya ng panahon. Kung hindi mo nararamdaman, ay manhid ka. Alam nyo pala na kawawa kami. Bakit patuloy nyo kaming sinasakyan? Ba't kasi ang macho ng likod mo? Ako ay may damdamin din. Marunong masaktan. O sige, ano na lang masasabi mo sa mga viewers natin? Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kami ay hindi dapat pang transportasyon. Hindi nyo kami dapat sakyan. Ang bibigat kaya ng mga puwet nyo. Gusto nyo kayo ang sakyan ko?
Kawawa naman ng mga kabayo. O mga beshi, naranasan nyo na rin bang sumakay sa mga kabayo? Ako? Oo, doon sa Tagaytay. May nakaalalay din sa akin at hindi naglalahad yung kabayo. Parang experience lang. Huwag kang matakot. Andito lang ako. Talaga, kuya? Hindi mo po ako pababayaan? Oo naman. Ba't ka naman matatakot? Hindi naman to maglalakad eh. Ano ka? Syunga? Ay, grabe si kuya oh. Pogi pa naman. Congrats! Nakasakay ka na sa kabayo. Na-experience mo na. Pwede ka nang bumaba. Ano? Yun na yun? Sige na apo, bumaba ka na dyan. Oh, magkano pala yung experience ng apo kong 2 segundong pagsakay sa kabayo? Para sa inyo tatay, 50 pesos na lang. Diyos me! Ayan! Sana nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw. Pero, bago ko tuluyang magpaalam, may gusto lang sana kong itanong sa inyo mga beshi. Na napapansin niyo rin ba yung mga malalaking signboard sa mga gasolinahan? Yung mga numero doon, parang mga bulano na laging pataas ng pataas kada araw. Sabi nga ni Papa noong isang araw habang nagpapakarga kami. Grabe na naman ng dagdag, parang ginto na ang presyo ng gasolina ngayon. Dati, hindi ko naman hinihintindi yung mga ganong bagay. Ang alam ko lang, kapag may gas yung sasakyan, makakarating kami sa mga gusto naming puntahan. Pero ngayon, parang ramdam ko na rin ang epekto. Naririnig ko na nga sila mama at papa na nag-uusap tungkol sa budget. Imbis daw na ipasyal namin sa mall, ipambili na lang daw namin ng ulam, sabi ni mama. Minsan tuloy, yung simpleng road trip na dati namin ginagawa tuwing weekend, kailangan nang iset aside muna para makatipid. Minsan iniisip ko, bakit kaya ganun? Sabi ng mga matatanda, kapag daw tumaas ang gasolina, parang domino yun. Lahat ng pilihin sumasabay din sa pag-akyat. Pati yung paborito kong snacks at mga gamit sa school, parang unti-unti nagmamahal. Ang hirap pala no? Kahit bata lang tayo, nakikita ko yung pagod at stress ng mga mata ng mga magulang natin tuwing kailangang pagkasyahin ang pera sa loob ng isang buwan. Kaya naman, sa mga kaibigan kong nanonood, sigurado ang masasabi ko lang ay mas kailangan natin maging matipid at maunawain ngayon. Kung hindi man tayo mabilhan ng mga laruan o hindi tayo mapasyal sa mga malalayo, huwag tayong magtatampo ha. Ang mahalaga, magkakasama tayo at malusog ang pamilya natin. Maliit man na bagay yung pagpatay ng ilaw kung hindi ginagamit o pag-iingat sa mga gamit natin, malaking tulong na rin yan kila mama at papa. O siya, baka masyado na akong seryoso. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood at sa laging pagsuporta sa Selly Fun Art. Huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe para mga susunod pa nating mga kwento. Ingat kayong lahat. Thank you. Bye!